Yung pong unang ini-announce na pagluluwag ho ay mga kaibigan na binibigyan o pinapayagan na itong mga pagtitipon kasama na ang religious activities, pero merong pagbabago eh. Parang laban o bawi. Hindi na naman daw po pwede doon po sa mga GCQ areas. Eh kung hindi po pwede sa GCQ, di lalong hindi pwede sa ECQ. Dahil yung ECQ, status ko yun eh, di ba? Sabi naman noon ni Senator Tito Soto, wala raw makapipigil para sila ay magsagawa ng sesyon sa darating na Mayo 4. Ito'y alinsunod daw po sa mandato ng mga senador o ng mga mambabatas sa ilalim ng saligang batas. Alam nyo, ngayong tayo ay naka-lockdown, naka-quarantine pang ilang araw na ba? Meron na bang 40 araw, mahigit ng 1 buwan, ano po? Marami rin tayong matututunan. Dito tayo nakapag-iisip mabuti. Merong sa isang banda. May mabuting na idulot ito sa atin eh. Kasi mo, tahimik ang buhay natin, di ba? Bagay peaceful eh, hindi ba? Kaya nga lang, limitado yung mga kilos natin, ano po? Lalo na, pag bibili ka, lalabas ka, hindi ba? Pero bilangin din natin, sabi nga, hindi lang naman yung masama, di ba? Sa anumang issue. Tignan din natin yung mabuti, mga kaibigan. Sapagkat nabasa ko kanina, sa Japan, yung Hokkaido, ang pinaka mapanganib daw, yung second wave. Halimbawa, medyo na-contain. Niluwagan mo. Naku po, mas malala daw ang epekto nun. Kaya yung Hokkaido Island sa Japan, yung northern part ng Japan yan yung pinaka malamig na lugar. Nandyan yung Sapporo. Sapporo City. Alam nyo, ang sinasabi nila na gusto nilang ibahaging leksyon sa mundo, yung pong bigla nilang pagluluwag. Ako, tatanungin ninyo personally. Ako naniniwala ako, hindi pa tayo dapat luwagan pagkatapos ng May 15. Sa totoo lang. Kaya lang may problema tayo eh. Ano yun? Naku po, ang dami nang nagugutom at magugutom. Yun ang problema eh. Na hindi naman kayang suportahan ng ating gobyerno kahit anong pilit ang gawin. Lalo na tumatagal, palaki ng palaki ang kakailanganin mong pondo. Tapos ang ekonomiya natin ay hindi gumagalaw. Alam nyo, yung pagluluwag na yan, yung papayagang magbukas yung mga kuwan, wala rin yun eh. Halimbawa, itong mga ano tawag mo rito, yung GCQ, yun yung niluwagan, di ba, na areas. Magbubukas ng ang mga mall. Pero ang bubuksan nila, yun lang talagang kailangan ng mga tindahan, groceries, di ba? Wala rin yan eh. Walang maitutulong yan para maibangon yung
o makabawi sila sa kanilang kikitain. Alam nyo kung bakit? Paisa-isa pasok niyan eh. May bilang eh. Halimbawa, 10 ang papapasukin, o 20, di ba? Pag nakalabas na iba, tsaka nakaupo kayo, yung susunod na batch naman, batch by batch. Pag may lumabas na isa, may papasok na isa. Di ba ganon? Gaano katagal yun? Sipin mo, para magkaroon ng makakapasok, kailangan may makatapos ng pamimili sa grocery, sa supermarket. Napakahirap sa grocery. Talagang gustuhin mo man maging mabilis ang oras, hindi pwede kasi maghahanap ka eh. Nang bibilin mo eh. Kaya, baliwala yun. Ako, sa totohanan po ito dahil sa mga leksyon na ibinabahagi ng ibang mga bansa na nangyari at nangyayari ngayon sa kanila, okay na sana, nagluwag sila, nakasama, sapagkat yung second wave, yung ikalawang buwelta ng COVID-19, mas lalong naging malala, mga kaibigan. Ito ngayon, sinusubukan ito, yung GCQ, sinusubukan. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung ako talaga gugustuhin, total, naghintay na tayo ng matagal eh. Ang problema lang natin, gutom na tayo. Tom Jones na tayo pare-pareho, mga kaibigan. Kaya kailangan may umandar na sektor eh. Diba? At yung mga iba makapagtrabaho na para mabawas-bawasan yung pong nagugutom. Yun ang problema natin. Tapos may darating manluloko. Lolokohin tayo. Sip mo yung mga Pinipino raw sa abroad, maganda kalooban nila eh. Maganda layunin nila. Hindi nila alam, yung padadala nila, hindi maganda layunin. Kung yan ba, may pera ba yan eh? Totoo may pera yan, sinasabi. Ba't niya kinukuha yung pera nun? Ng mga Pilipino. Maliliit lang halaga, pero hindi importante doon yung halaga eh. Yung kalooban nung nagbibigay eh. Sabi ko nga sa inyo, ang may pinakamagandang kalooban, dinaig nito lahat ng nagkawang gawa. Ang dami naman nagkakawang gawa, hindi naman sinasabi. Ang dami naman tumutulong, hindi nagsasabi. Siyempre, mga kaibigan baka dalawa iniisip nun. Kung may mabuti talagang tao yun, ayaw niyang ipangalandakan. O kaya, ayaw niyang ipaalam, baka dumugin siya ng manghihingi. Tapos magtataka ka, ito walang takot. Bakit? Why? There must be something wrong somewhere along the road. So, ito, tingnan ninyo. Binago na ho itong unang pinalabas na papayagan na sana ang religious activities. Pero doon sa mga prohibited pa rin ito sa mga GCQ areas. Dapat yung GCQ papayagan na siguro. Yun ang ibig sabihin. Pero binawi na naman. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Katulad sa senior citizen. Binawi na, di ba? Kasi hindi pinag-isipan eh. Tama ito. Tama itong hakbang na to. Yung work gatherings and religious activities will remain prohibited. Mananatiling hindi papayagan o bawal sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Tama na naman kayo. Kaya, kung tama kayo dyan,
Pero mali kayo sa pogo. Yun naman ang sinasabi ko. Dahil ang daming naging pasyente noon, gaano karami. Yung pong palsipikadong ospital ng Inchik, diyan sa Baclaran, na nahuli. Gaano karaming ginamot doon? Sip mo, bakit may gamot ng AIDS doon? Talagang may nag-aalaga sa kanila. Inaalagaan silang mabuti ng kanilang gobyerno, no po? Mahal na mahal sila ng gobyerno nila. Yan pogo Bio-operate niyan. Ha? Ano yan? Operation Gera. Kasi delikado na yung West Philippine Sea, di ba? Mukhang meron ng tension sa pagitan ng pati Australia, di ba? Mga kaibigan. Tama ito. Sabi ng Malacanang, nabago ang guidelines. Bumalik tayo doon sa rules under ECQ. Bawal pa rin po ang work, gatherings, at bawal pa rin po ang pagtitipon for religious activities maski sa ilalim ng GCQ. Sabi ni Roque. Sabi ni Harry Roque. Di ba yung spelling ng pangalan naman niya talaga yun? Roque. Roque. Harry Roque. Sabi nabahala daw kasi ang mga LGU o local officials. Tungkol dyan sa in-announce na papayagan yung ipagpatuloy na ulit ang religious activities dahil daw sa it might defeat the purpose of preventing. Baka raw makasama ito dun sa intensyon natin na masawata yung paglaganap ng virus. Ang sabi ni Roque, ng Task Force, Interagency Task Force, IATF, si Roque pala, nagsasalta, si Roque. Nireview nila yung policy ng IATF. Pero nakipagkonsulta sa mga mananampalataya. As well, agreed that public health should be prioritized. Mas importante raw pahalagahan ang kalusugan. Pumayag naman daw. Nagkaroon po, sabi ni Roque, nagkaroon naman po ng information na nakonsulta po natin mula kahapon hanggang ngayon ang halos lahat po ng relihiyon. Ito yung mga relihiyon. Ang mga Muslim, mga Kristiyano, Protestante, Iglesia ni Kristo, ang dating daan, hindi kasali. Walang dating daan dito nakalagay. Lahat halos nakonsulta na at sang-ayon naman po sila na kinakailangan pangalagaan muna ang kalusugan ng mga mananampalataya. Tama yun cooperative naman lahat Alam nyo kasi, alam nyo na, sa mga deboto, ang paglilingkod naman natin sa Diyos ano yan parang yung sa pangyayari din nung unang panahon. Di ba? Kailan ba nangyari yung ganyan na meron silang
Kuwan, ha? Meron naman silang, halimbawa, simbahan. Ha? Doon sila nagsisimba. Pero dumating ang pagkakataon sa pangyayari, sa kasaysayan sa Biblia. Kanino bang kasaysayan to? Si Daniel ba? Hindi rason, ha? Propeta Daniel. Ngayon, kasi ito si Daniel ay, huhulihin siya. Di ba? Yun yung bago siya hulihin eh. Kasi nagbaba na ng batas na ipinagbabawal ang pagsamba sa tunay na Diyos. Ang sasambahin mo kung sino yung Diyos ng hari. Ha? Mahal si Daniel nung hari. Bago siya ipakain sa leon eh. Bago siya ihagis pala sa leon. Mga kaibigan. Akalain nyo dahil may batas na. Alam nyo kung saan isinagawa ni Propeta Daniel ang paglilingkod niya sa Diyos. Sa bahay. Binuksan niya yung mga bintana. Lumuhod siya paharap doon sa dako kung saan yung direksyon noong kanilang pinaka-templo. Wala makapipigil sa tao kasi hinihingi yun ang pagkakataon. Yun ang ibig sabihin. Di ba? Yun ang hinihingi ng pagkakataon. Katulad ngayon. Kaya, yun ang sumang-ayon yung mga religious organization dito eh. Wala naman yun eh. 20,000 lang eh. Maingay lang yung grupo ni Kuyukot eh. Patuloy pa nababawasan yan. Kaya malungkot siyempre yung magtsuhi, si Bonjing, tsaka si Kuyukot. Alam mo kung bakit? Mahirapan sila mangolekta eh. Mga kaibigan eh. Yung pa naman ang number 1 nilang hangad dyan, di ba? Scammer si Soriano eh. Sang-ayon po sila, sabi ni Roque, na wag mo na ituloy ang mga religious meetings habang tayo po ay merong GCQ. Agad dapat, di ba? Hinihingi yan ng pagkakataon. Para hindi naman kayo malungkot. Tayo naman dito dapat din magbigay ng kasiyahan di ba? Sa harap nitong kalungkutan natin, lalo sa mga oras na ito mga kaibigan, napakalungkot. Yung araw nga, napakalungkot di ba? Pero, meron din tayong matututunan dito. Isa pa, matututunan ninyo. Dito sa mga ganitong pagkakataon, natin, makikilala ang tunay nating mga kaibigan. Hindi ba? Yung, hindi mo inaasahan may kaibigan ka pala na maalala ka. Yan. Diyan mo masusubok ang mga tunay mong kaibigan. Dito mo rin masusubok at makikita kung sino yung mga hangal. Diba? Naika nga po laway na laway kay Norman. CBCP yan ewan ko, mga kaibigan. Magpapatuloy po tayo. Binalita sa ating kanina ng isa nating katropa sa Hong Kong, si
Robert Aquino. Tama ba? Nagsimula na naman ng rally sa Hong Kong. Kanina nagsimula na namang magkaroon ng mass gathering, ng protesta. Pero hindi ko mai-play yung video na ipinadala sa atin dahil nakatagilid. Kasi baka yung mga manonood kailangan munang humiga para mapanood yun, di ba? Hihilig ka pagka pinanood mo Sana kung magpapadala ka ng video, yun nakatayo, no? Pag nakatagilid kasi, mahirapan manood yung mga kuan. At saka, unang-una, hindi maintindihan sa radyo yun, di ba? Hindi maririnig sa radyo. At may nagtatanong dito, may nagsabi kanina rito, yun daw inawit na ni Bobby Gomez, kiss and say goodbye. Si Soriano naman daw ang kinanta Goodbye Philippines. Okay din to mga kuha na ito si Boy Bautista watching from South Korea. Ito tanggalin mo to. I-block mo to. Boy Bautista. Tingnan mo nga kung ano sinasabi niya, hindi ko maintindihan Si Napoleon Gasga Pollero, Riyadh, Saudi Arabia. Boris Ian, pakibati po ang Diyos ni Soriano na walang puwet. Hindi, di ba may puwet? Sabi niya may puwet. Roji Tortal Aquino from Cebu. Eto, tanggalin mo to. Berts Lasala, mga mga lason nito, mga kuwan nito Pampagulo sa lipunan to Si Kamaita Basilio, katropa natin, sa Europe din. Lumipat na kasi, hindi ko na malaman kung saan na. Sa UK na yata. Si Andrew Belhica, to prioritize Pogos over other industries is laughable. Ayan. Si Julian Leiper, si Joel Cruz, yun. Martiniano Santiago, si Rainier de Guzman, Junsky Walter Monje Cabs, si FC Martin. Matagal na rin niya, si FC Martin, Si, matatandaan ko matatagal na Ang cellphone ko pa nun yung may flashlight Ito si Berts Lasala. Mga ito, alagad ni Sorianing ito. Nagpapanggap. Kunyari doon tigilan nyo nga ako, mga gago. Alam ko yung mga style nyo, bulok. Si Danilo Aguilar ba? Isa ring musician ito. Mga kaibigan, Danilo Aguilar, kapatid nito, mga kaibigan din namin ng mga kapatid ko Ray Manalo, Manyalak, Globe Extreme Digibox. Nanonood siya sa Globe Extreme Digibox. Si Jerry Lim ng California, Wilson Barayro Karingal, Elizabeth Dungo from Oxnard, California at ang kanyang husband, Edgar Dungo, Armanata Ilano ng Queens, Forest Hills, Queens, New York,
Oh, si Ann May, watching from Sweden. Ba, meron pa bang Viking dyan? Diyan ba Viking? Ha? Lintik yung Viking, ano? Pinapanood ko eh. Iba na nga eh, wala na yung, natapos ko na yung Viking, haba-haba eh. Ito naman ngayon, yung The Last Kingdom. Ha? Mahaba na rin ang napapanood ko dyan. Oh. Ato Malto. Ha? Cesar D. Soriano. Oh. Gandang gabi sa hindi mukhang kabayo. Si Nixon ng Torres at Mary Jane Molina ng New York, Rafael Joaquin, si Silvio Lugarte ng Mississauga, Ontario, si Nimpa Olaveria Cristobal. Ito si Nimpa, anak yata ito ni Juan. Kaibigan nating pumanaw na, singer, si Chris Cristobal, mga kaibigan. Si Rafi Yambao, tsaka si Oscar De Jesus, ng California. Pero alam nyo ba, birthday ngayon ni Agnes Pascual ng Buya, Glendale, California. At dahil birthday niya po, mga kaibigan, happy birthday, Agnes Pascual. Para sa nagdiwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Si Jesus Jack Dato ng New York o New Jersey, nanonood po sa atin. Melvin Garcia at Jojo Brian Aspiras. By the way, si Alan Peter Cayetano at Olcos, siya'y tutol sa reopening ng mga pogo. May COVID man daw o wala. Sa daigdig, may